Ang pagbebenta ng Petron Corporation noong panahon ni Pangulong Fidel Ramos ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal na desisyon sa kasaysayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Noong 1994, ibinenta ng gobyerno ang 40% ng Petron sa Saudi Aramco at ang iba pang 20% sa publiko sa pamamagitan ng initial public offering. Ang malaking tanong, bakit nga ba ito ginawa ng gobyerno sa panahon ni Fidel Ramos? Una, deregulasyon at privatization policy. Naniniwala ang Administrasyong Ramos sa free market. Bahagi ito ng kanyang programang Philippines 2000 kung saan ang layunin ay buksan ang ekonomiya at bawasan ang kontrol ng gobyerno sa mga industriya. Ang teorya ay mas magiging efficient at competitive ang isang kumpanya kung ito ay pinapatakbo ng pribadong sektor kaysa sa pamahalaan. Ikalawa, pagsiguro ng supply ng langis. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng 40% sa Saudi Aramco, ang pinakamalaking oil producer sa mundo, tiniyak ni Ramos na magkakaroon ang Pilipinas ng stable at guaranteed na supply ng krudo. Noong kasi madalas tayong makaranas ng krisis sa langis kapag nagkakagulo sa Middle East. Ikatlo, pagbabawas sa utang ng bansa. Noong unang bahagi ng 1,000 naraan at 90, baon sa utang ang Pilipinas at limitado ang budget ng gobyerno. Ang kinita mula sa pagbebenta ng Petron na umabot sa bilyon-bilyong piso ay ginamit pambayad sa foreign debts at para punduhan ang mga infrastructure projects at iba pang serbisyo publiko. Ikaapat, pag-alis sa Oil Price Stabilization Fund. Bago ang deregulasyon, ang gobyerno ang nag-aabono kapag tumataas ang presyo ng langis sa world market para hindi ito maramdaman ng mga tao. Dahil dito, nalulugi ang gobyerno. Sa pagbebenta ng Petron at pagpasa ng Oil Deregulation Law, ipinaubaya na sa market forces, supply and demand, ang pagtatakda ng presyo. Ang resulta at kontrobersya bagamat nakakuha ng pondo ang gobyerno, hanggang na ngayon ay marami pa ring bumabatiko sa desisyong ito dahil nawala ng gobyerno ng kontrol sa presyo ng petrolyo. Ang Petron na dati ay cash cow o malakas kumita para sa kaban ng bayan, ay napunta sa kamay ng mga pribadong korporasyon. Sa kalaunan ay nakuha ito ng San Miguel Corporation. Noong binenta ang Petron, ang pangakong competition ay dapat magpababa ng presyo. Subalit, marami ang naniniwala na nagresulta lang ito sa isang oligopoly kung saan ang malalaking kumpanya ang nagdidikta ng presyo. Nitong Marso 27, 2026, muling nagpahayag si Ramon ang chairman at CEO ng San Miguel Corporation, na handa siyang ibenta ang Petron Corporation sa pamahalaan ng Pilipinas. Ang pahayag na ito ay bunsod ng kasalukuyang National Energy Emergency at ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Basta mas magaling sila magpatakbo. Direktang sinabi ni Ramonang na kung naniniwala ang gobyerno na mas mapaglilingkuran ang mga Pilipino at mas mapapababa ang presyo ng langis kung ang Estado ang nagpapatakbo ng Petron, handa siyang bitawan ito. Ayon sa kanya, kung gusto ng gobyerno, pwede ngang bilhin ng gobyerno ang Petron sa akin kung sa tingin nila mas magaling sila magpatakbo.